Isa ba itong malaking pagbabago sa kasaysayan ng Pilipinas? Posible bang makulong ang dating Pangulo na si Rodrigo Duterte dahil sa kanyang war on drugs? Alamin natin ang buong kwento sa kaso ni Duterte sa ICC. Ang International Criminal Court, ICC, ay isang pandaigdigang hukuman na naglilitis ng mga war crimes at crimes against humanity. Noong 2018, sinimulan ng ICC ang investigasyon sa Duterte administration dahil sa malawakang patayan sa kanyang war on drugs program. Ayon sa mga ulat, mahigit 6,000 katao ang napatay ayon sa opisyal na datos ng PNP, ngunit ayon sa human rights groups, maaaring umabot ito ng 20,000 hanggang 30,000. Noong ika-17 ng Marso taong 2018, inihayag ni Duterte ang pagkalas ng Pilipinas sa ICC, at tuluyang naging epektibo ito noong 2019. Pero ito ba ay sapat para hindi na siya kasuhan? Ang sagot, hindi. Ayon sa batas ng ICC, may jurisdiction pa rin sila sa mga krimen na naganap bago ang pagkalas ng Pilipinas noong 2019. Kaya tuloy pa rin ang investigasyon. Matapos pansamantalang ipagpaliban noong 2021, muling ipinagpatuloy ng ICC ang investigasyon noong Enero taong 2023. Ngayon, may posibilidad na lumabas ang isang warrant of arrest laban kay Duterte. Noong ika-14 ng Marso taong 2025, humarap si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, ICC, sa The Hague, Netherlands, sa pamamagitan ng video link mula sa detention center ng ICC. Ito ang kanyang unang pagdinig kaugnay ng mga kasong crimes against humanity na may kinalaman sa kanyang kontrobersyal na war on drugs na nagresulta sa libu-libong pagkamatay. Sa pagdinig, kinumpirma ni Duterte ang kanyang pangalan at petsa ng kapanganakan. Ipinaalam sa kanya ng hukom ang mga paratang laban sa kanya at ang kanyang mga karapatan bilang akusado. Dahil sa kanyang edad na 79 at kalagayan ng kalusugan, pinayagan siyang dumalo sa pamamagitan ng video link. Ang susunod na pagdinig, na tinatawag na Confirmation of Charges Hearing, ay itinakda sa ika-23 ng Setyembre taong 2025. Sa pagdinig na ito, tatalakayin kung may sapat na ebidensya upang ituloy ang kaso sa isang buong paglilitis. Ayon sa mga ulat, inaresto si Duterte sa Maynila alinsunod sa isang warrant of arrest na inilabas ng ICC, at agad siyang dinala sa Netherlands. Ang kanyang abogado, si Salvador Medialdea, ay tinutulan ang paraan ng pag-aresto, tinawag itong kidnapping at extrajudicial rendition. Gayunpaman, iginiit ng ICC na ang proseso ay naaayon sa legal na mga alituntunin. Ang pag-aresto at paglilitis kay Duterte ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon. Ang kanyang pamilya, partikular ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte, ay nagpahayag ng suporta at tinuligsa ang pag-aresto bilang pampulitikang hakbang. Samantala, ang mga biktima ng anti-drug campaign at mga human rights groups ay tinanggap ito bilang hakbang tungo sa hustisya at accountability. Ang kasong ito ay isang mahalagang yugto sa pagsisikap ng pandaigdigang komunidad na papanagutin ang mga lider na sangkot sa paglabag sa karapatang pantao. Kung mapatunayang guilty si Duterte sa crimes against humanity, maaari siyang maharap sa hanggang 30 taong pagkakakulong o habang buhay na sentensya sa ICC prison sa Netherlands. Alam nyo ba na may kaso rin sa ICC ang Russian President na si Vladimir Putin at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu? Pero bakit sila hindi nahuhuli? Simple lang, hindi miyembro ng ICC ang Russia at Israel, kaya hindi nila kinikilala ang korte. Pero ang Pilipinas ay dating miyembro ng ICC, kaya sakop pa rin ng batas ng ICC ang mga krimeng nangyari bago 2019. Kaya mga kakuryos, ano ang masasabi mo?